Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Ako ay aawi sa'yo, Panginoon. Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ginawa niya'y ating ipaalam. Ang kanyang pangalan ay dakila at banal. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran na nakikinig tuwing umaga, nagsumusubaybay dito sa ating GMJ, lalo na rin sa ating dakilang Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. At sa mga kapatiran natin na nandirito sa loob ng ating worship center, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Okay. Yeah, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Muli, ang presensya at pagpapala ng Diyos ay mapasa atin sa umagang ito habang tayo nag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos. Diyos amang dakila, nagpapasalamat muli kami sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito at sa maghapon na darating. Ikaw mangunguna sa amin, lalong-lalo na sa umagang ito nang magpapahayag kami ng iyong banal na balita.
Pagpalain mo po ang aming gawain, Banal na Espiritu, tulungan mo po kami. At muli, itinataas po din po namin ang aming gawain sa lahat ng mga outreaches, ang mga kapatid ko na humayo na at magbibigay ng kanilang kapahayagan sa iyong mabuting balita. Pagpalain mo po sila at ingatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Memory verse. Yeah, basahin muna natin yung memory verse of the week sa Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Yeah. Meron Tagalog Sa version. Tagalog ay, mga kapatid, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kailangan tayo ay mabuhay sa Espiritu. Ito. Purihin ang Panginoon sa isang dakilang araw na kanyang muling ibinigay sa atin upang ating maipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa sanctification. At ngayon naman ay tatalakayin natin yung ikalawang bahagi ng sanctification of the body. Tinalakay natin yung first part last week at ngayon naman yung ikalawang bahagi ng sanctification of the body. At binigyan natin ito ng titulo na Dedication of the Body. At ating Bible verse ay matatagpuan sa Romans 12 verses 1 up to 2. Okay. Yeah, mga kapatid, babasahin ko po ang Roma 12:1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-rapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Muli, tatalakayin natin kung ano ang sanctification. Kailangan natin itong paulit-ulit na banggitin upang maunawaan natin ito ng gusto. To sanctify means to make holy not only by being separated unto God in position, but also by being saturated in your disposition with the nature of God's holiness. Ibig sabihin, ang magpakabanal ay hindi lamang na sa pamamagitan ng being set apart for God's use, kundi kailangan mapuspos ka rin ng kabanalan ng Diyos. We compare this sa isang puting damit, puting tela, na kapag ito binabad mo sa kulay pula, may tawag dyan Na tubig. Oo. Yung tubig mo ay kulay pula. You soak it. You soak it, no? Babad mo. Pag binabad mo ang puting tela sa kulay pula, ang tela ay magiging kulay pula, hindi na makikita ang kulay puti. Yes, kasi saturated na siya ng colored red. Oo, ibig sabihin, yun nga ang sinasabi natin, na hindi kailangan mapuspos rin tayo ng kabanalan ng Diyos. Oo, mapuno tayo. Yes. Ika nga, mabalutan tayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At ang kanyang kabanalan ay sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Na-justify na tayo, now we go to the next level which is sanctification. At yan ay gawain ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin ay magiting, mga kapatid, makapangyarihan. Kaya mabuting maunawaan natin itong sanctification na ito at makipag-cooperate tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw nating buhay. Dito sa Romans 6:19. 6:19, basahin ko rin mga kapatid. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran,
para sa mga banal na layunin. O yun yung purpose na ibig sabihin ng sanctification. We are being set apart unto the Lord. Tayo ngayon ay para sa Diyos. Hindi na tayo ngayon kailangan makipag-ugnayan sa kasalanan. Bagkos, tayo ngayon ay para sa Diyos na. Nilinis tayo ng Panginoon, patuloy tayong nililinis, pinababanal tayo, para tayo po ay malayang makapaglingkod sa ating Panginoon. And we need to realize, mga kapatid, sa ating topic na tinatalakay ngayon, which is the sanctification of the body, we need to realize na mayroong relationship ang sanctification of the soul sa sanctification of the body. There must be a renewing of the mind. Pagkatapos, ito po ay susundan ng sanctification of the body. Kasi merong mga malawak na discoveries sa medical field that there is really a connection of the mind and the body. Kaya makikita natin sa Proverbs 4 verse 23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Totoo ito, mga kapatid. See, kung ano ang ating iniisip, ito po ay makakaapekto sa ating katawan. Makikita natin na may katotohanan talaga yan. Yung mind and body connection. Na kung ano ang ating mga iniisip, kung minsan isipin mo, ay, may sakit ako, hindi ako gumagaling, ganito ang aking karamdaman. Alam mo, talagang hindi ka nga gagaling kasi laging kino-confess natin yung sakit na yan eh. Kaya nga tinuturuan tayo, mga kapatid, that we must have a positive mind. Isang kaisipan na makakatulong sa atin para tayo po ay maging maayos ang ating buhay. And after all, a Christian has the mind of Christ. Mahalaga po yan, mga kapatid, sa buhay natin. Akala kasi ng maraming mga tao, ang sanctification ay para lamang sa kaluluwa at sa espiritu. Ay hindi po, mga kapatid. Kasi yung 1 Thessalonians 5:23, doon ay nakasaad na ang sanctification ay sa body, soul, and spirit. See, may kinalaman din ito sa ating katawan. Kailangan din natin pabanalin ang ating katawan. Kasi pagdating ng panahon, when we present ourselves to God, ay buo po natin ipipresent yung ating sarili. Kasama yung ating mata, yung tenga natin, yung kamay natin, yung paa natin. Si bawat bahagi ng ating pagkatao ay ihaharap natin sa ating Panginoon. Kaya dito sa proseso ng sanctification, ay mabuting maunawaan natin at alagaan natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ngayon naman sa ating pag-aaral ay ang ating katawan. At huwag natin paghariin ang kasalanan kasi ito po ay isang malaking faktor para po sa hindi magandang pangangalaga para po sa ating katawan. Hindi ho natin namamalayan na ang karamihan ng ating mga hindi magandang mga nararamdaman, you see, ay ayon sa kasalanang nagagawa natin. Kaya yung Romans 6:12-13, kaya huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. You know, the more we cooperate with God, see, sa ating pakikipagtulungan sa Diyos, sa proseso ng sanctification, ay tutulungan tayo ng banal na espiritu na ang ating isipan ay maging malawak, maging malalim ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Lalawak po ang biyayang ibibigay sa atin. Kikilos ng mahusay ang banal na espiritu at mababago ang ating kaisipan. At sa ganitong paraan, unti-unti pong hindi natin namamalayan, napapabanal natin ang ating kaluluwa.
at mamamatay na ngayon ang gawaing makalaman, yung the works of the flesh. At sa ganitong paraan din, see, when we cooperate with the work of the Holy Spirit, alam nyo, God will give us more life to our mortal body. Kaya tumutok tayo sa paglilinis ng ating sarili or pagpapabanal mula sa lahat ng mga bagay na nagpaparumi po sa ating katawan. Kailangan po bigyan natin pansin talaga ang buhay natin. Ang isa sa mga hindi natin nabibigyan masyadong pansin, alam nyo yung pangangalaga po ng ating katawan. See, napansin nyo ba na marami tayong mga dinaramdam sa katawan natin, hindi lamang emotionally at physically, di ba? Spiritually. Kaya napakagandang pag-aaral po yung ating pag-aaral. Ibinigay ito sa atin na ating Panginoon upang mabigyan pansin natin kung paano natin aalagaan ang ating katawan. Sapagkat tayo ngayon ay na-justify na at nasa sanctification process, mabuti pong ito'y ating lubos na maunawaan. Kaya yung Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Kaya kung minsan, pansinin po natin, minsan let's sit down and meditate at tingnan natin kung paano natin pinangangalagaan ang ating katawan. Minsan meron tayong mga hindi magandang mga habits, di ba? Natin namamalayan, ito pala ay hindi nakabubuti sa ating katawan. Ngayon, kung tayo po ay makikipagtulungan sa galaw at kilos ng banal na Espiritu, siya po ay tutulungan tayo na mapabanal natin ang ating katawan. Minsan meron tayong mga gawi o kilos tulad ng mga maraming ginagawa ng tao ngayon, lagi na lang naka-cellphone, lagi na lang sa social media. Alam mo, pag kumilos ang banal na Espiritu, i-remind ka, maraming beses ka na nakatuon dyan sa cellphone mo o sa social media, mag-aral ka naman. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, yun po ay gawain ng banal na Espiritu sa atin. At sa ganitong paraan, kung tayo po ay susunod, ay mapapabanal natin ang ating katawan. At sa ating pagsunod sa banal na Espiritu, tayo po ay malilinis at ating magagawa ang kalooban ng Diyos. And ultimately, anong mangyayari? Tayo po ay magiging malawak sa ating buhay spiritual. Okay. Ano pa, mga kapatid? Holy. Does not. Ang salitang holy o yung salitang banal ay hindi nangangahulugan na walang kasalanan. Ang sinasabi kasi ng Diyos, be holy because I am holy. Ibig Magpakabanal kayo. Magpakabanal ka. Umiwas ka na sa kasalanan. Umiwas ka sa kasalanan. Ilayo mo o idistansya mo ang sariling hindi magpapabanal sa iyo. Kasi kung ako'y banal at lalapitan mo ako, unti-unti ang iyong katayuan ay magiging banal. Yun ang sinasabi ng Diyos. I-dedicate kita sa isang magandang gawain sapagkat yun ang ibig ko sa iyo, sa pagkakalikha ko sa inyo. Nagkaroon ka ng kasalanan, ngayon ay ginastify ka na, ibig kong mangyari sa iyo, kung ako ay banal, ang pagiging banal ko ay magiging larawan ng iyong buhay spiritual. Kaya kung nagkasalaman mga kapatid, ang tinuturo sa atin ay manumbalik tayo sa ating Panginoon. At tayo ay malilinis kung ating ipagdarasal at ihihingi ng tawad ang ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. At magpatuloy tayo makipag-cooperate sa gawain ng banal na Espiritu na pagpapabanal sa ating buhay. Kaya nga kapag ang tao ay tinawag na banal, wow, nakalulugot kung tawagin kang banal, no? Ikaw ay pinabanal ng Diyos. Iyon ay nangangailangan ng isang angkop na pamumuhay. If you are sanctified by God, that does demand a fitting lifestyle. Ibig sabihin, lumalayo ka na sa demand ng mundo. Sapagkat iyon ang ibig ng Diyos, kaya nga the old is gone, the new has come. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man na nasanctify ng Diyos ay kailangan makipag-cooperate at gawin banal ang kanyang sarili.
Ang pagiging banal ay binanggit diyan sa Old Testament, lalong-lalo na sa Leviticus 11:44-45. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. At sa Leviticus 20:7-8, ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. Sa Leviticus 22:31-32, sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh, huwag ninyong lalapasanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. No? Napaka-importante yung salitang inilaan ko kayo para sa akin. Set apart. Set for apart. God. Oo. Ano pa mga kapatid, we are called to be His holy people. Ayan ay matatagpuan din natin sa 1 Corinthians 1:12. We are 1 Corinthians 1:2 rather. Chosen or set apart for Christ's service. At comparatively speaking, nariyan din po yan sa Romans 1 Verse 7. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, at tinawag upang maging banal, sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So, we are being invited by Jesus Christ to become part of God's family, to be holy, to be set apart for God's service. At makikita rin po natin sa kaninang binasa natin sa Roma 12:1, we must offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. So it is God's will that we should be sanctified, that we should avoid sexual immorality, that one of us should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. Sa 1 Thessalonians 4:3, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. And of course, binanggit din sa sa Hebreo 10:10, as followers of Christ, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. At dahil sinunod ninyo ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Now, merong important question. Do we have to really sanctify the body? Why sanctify the body? Do we really need to take care of our body? Why must we be concerned with our body? Yung totoo to, maraming mga tao pinababayaan ang kanilang sarili. And for all you know, ang ating human body, napakadali pong mag-depreciate. So, unang-una, why sanctify the body? Number 1, because our body is the temple of God. Ikalawa, our body is created in God's image. Diba? Nakita natin sa Genesis. Let us create man in our own image. Ikatlo, our body is a gift from God. Bigay ng Diyos ito sa atin. Ikaapat, God is present in our body. Nandito siya sa atin. Ikalima, God uses our body to do God's will. Ikaanim, our body is united with God. Ikapito, our body is bonded to the everlasting Spirit of God. Oo nga naman, nasa atin ang banal na Espiritu. Ipinangako yan ng ating Panginoon. Okay. Number 8, a spark of the divine resides in our body. Alam nyo, for all you know, everything that is in us and everything that is happening to us, this is really spiritual, mga kapatid. You see, ikasyam, God lives through our body. Number 10, God is glorified through our body. Ang ating katawan po, mga kapatid, lalong-lalo na kung ito po ay napakaganda, napakalusog,
at malayang naglilingkod sa ating Panginoon. Naku, naluluwalhati po ang ating Diyos. And 11, our body is an instrument of God. Sino ba ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ngayon? Tayo. Kaya mabuting alagaan natin yung ating katawan, ha? Ginagamit po tayo ng ating Panginoon at gustong-gusto niya na maihayag ang kanyang magandang balita. Sino ang kanyang ginagamit? Tayo po, mga kapatid. That's why we need to take care of our body. And more importantly, we need to sanctify our body. And ika-12, the power of God moves through our body. Of course, kaya po tayo may buhay. Kaya po tayo nakakakilos. Kaya po tayo may kaisipan. Nakapagsasalita tayo. We move with great physical fitness. Magandang ating pagkilos, ang ating pag-iisip, ang pananalita. Yan po ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating katawan. So here we see that God honors the human frame. Bakit pinararangalan ng Diyos ang ating human frame? Okay, makikita po natin yan sa Biblia. Ino-honor ng Diyos sapagkat unang-una siya ang lumikha nito. Kanyang hiningahan ang human frame na ito, kaya ang ating hiniga ay nagmumula sa ating Panginoon. At pinararangalan din at kinasisiyahan ng Diyos ang tao, ang kanyang pagkakagawa sa atin, sapagkat pinili ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay bumaba dito sa lupa na sumakatawan sa human frame. Kaya makita natin sa Biblia na ang forma ng ating Panginoong Diyos ay katulad nating lahat, bagamat siya ay isang tunay na Diyos. At sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Hesukristo sa atin, ay naiugnay ng ating Panginoong Hesukristo ang creation sa Diyos na lumikha sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya lubos tayong namamangha sa walang hanggang grasya na bigay ng Diyos sa atin, sa ating katawan na ito. Ay karangal-rangal ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya ang God, ang Panginoon, He requires na itong body na to, itong katawan na to, be sanctified and fulfill the purpose for its creation. Kaya lang, ang isang matinding pagkakamali po ng mga tao, alam nyo, ay hindi ho natin mabuting naaalagaan yung ating sarili. Ang katawan pa naman napakabilis mag-depreciate, kaya maraming mga tao may sakit. Marami rin mga bata pa, bata pa, meron na silang mga sakit. Merong mga tao talaga matindi pa nga ang kanilang karamdaman eh. Alam niyo po, yung pagkakasakit, isang paraan ho ito para mag-depreciate ang human body. Kaya di ho natin namamalaya, marami ho tayong ginagawa na nagpapahina po sa ating katawan. Kaya kasi dapat ang katawan natin masigla, malakas, matalino, maliksi, upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Gamitin natin yung ating katawan natin para mabigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu, sa pagbasa natin ng aklat na Biblia, marapakaraming mga tinuturo kung paano natin aalagaan yung ating katawan. At si Kristo nga, ang ating Panginoon, namatay sa krus para po tayo masanctify at ang ating mga kasalanan malinis at maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Now, Talakayin natin ngayon yung... ano naman yung sanctification of the body? What is a sanctified body? A sanctified body is cleansed from all impurity and physical sin. Ibig sabihin, kapag ang tunay na pagpapakabanal ng katawan, ito ay malinis mula sa lahat ng karumihan at physical na kasalanan. May mga paglabag ang katawan na iba sa mga paglabag ng kaluluwa at espiritu. Ang pinabanal na katawan ay isang katawan na nilinis mula sa mahalay at sensual na mga indulgences. Tatalakayin po natin. Basahin ko muna itong 1 Corinthians 6:18-20. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi
nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalaan ang Diyos. Amen. Mga kapatid, sinasabi dito na ang ating katawang lupa, itong katawan na ito, kailangan separated from all unholy use and all abuse. Tingnan natin yung mga bagay na ito. The sanctified body is a body cleansed from all indulgences of the appetites in every excessive or unnatural form. Ibig sabihin mga kapatid, pag tayo kumakain, no, lalo na pagkakatakam-takam ang pagkain. Napakasarap niyan, lalo na pag buffet ang iyong pupuntahan. So, ang mata mo, umiikot na yan. Yun ang gusto ko, yun ang gusto ko, yun ang gusto ko. So, once na makuha mo na yung mga pagkain na yun at simula ka ng kumain, mararamdaman mo na napupuno na ang iyong tiyan. Minsan, padighay-dighay ka na ngayon. So, ano yun? Yun ay binigay ng signal ng Diyos na, oy, busog ka na, hindi mo nakakayanin pa ang mga ibang pagkain. So, ang katawang ito ay pinalalayo tayo. So, lahat ng mga mabubuting bagay ibigay ng Diyos. Pero kung sobra naman, ay ito'y nakasasama din sa ating katawan. Kapag ang isang tao na nabusog na ang kaniyang katawan, lalo na ang tiyan, at medyo dumidighay-dighay na, ito'y signal na tumigil na tayo ng pagkain. At isa pa, lalo na kapag minsan, pag dumidighay ka na, naghahanap ka pa ng soft drinks para maibsan yung pagdighay mo. Pwedeng kuminom panandalian, pero wag nating sunod-sunurin mga kapatid. Yung iba, Mag-ingat. yung iba, ang ginagawa, mga alak pang iniinom para daw matunaw yung matitigas na kinain niya sa kanyang tiyan. Pero pagdating naman ng panahon, hilo ka naman at lango ka na at hindi ka na makakain. So mga kapatid, we eat to glorify God. Napaka-importante po yan. We eat to have strength to serve God and avoid excessive appetite. Ang sanctified na katawan ay inilalayo ang kanyang sarili umiiwas sa mga hindi kaaya-aya na pagkain, lalo na yung mga matataba, no? Lalo na yung mga tabako din at alak, tayo pinaiiwas. Kaya nga ang sa Proverbs 23:2, ang sabi, kung ikaw man ay matakaw, pigilin mo ang iyong sarili. Diretso yan, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sa 23:20 ng Proverbs, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasalak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Ang ibig sabihin din po ng yung katawan, which is cleansed from indulgences of appetites in every excessive form. Alam mo, hindi lang po ito sa pagkain. Meron talagang mga bagay o habits na talaga pong excess at hindi ho makabubuti sa ating katawan. Alam ho natin yan. Meron tayong mga gawi na talaga namang kinahuhumalingan mo na yun palagi ang iyong ginagawa. Kaya ang nangyayari, excess ka na doon, hindi yun makakabuti. Ito ang binigay na halimbawa nga rito ay sa pagkain. Meron naman talagang mga mahilig pong kumain. Pero kung hindi naman na at sobra-sobra na at hindi na makabubuti sa katawan, ang isang sanctified body ay marunong na hong magpigil sa sarili. Pinipigilan na ang sarili. Nandoon na tayo ngayon sa ugali na kung ano ang makabubuti at nararapat para po sa ating katawan, yun ang ating ngayong gagawin. Ang tungkol po dito sa appetite at sa nutrition, tatalakayin ho natin ito next week. Kasi marami po talagang mga katawan natin na meron silang karamdaman. At ang isa sa dahilan nito is we have the wrong appetite. Hindi po natin tinutulungan ng ating katawan at hindi natin binibigyan ng ating katawan ng tamang nutrition.
merong isa pong sentence na kailangan pong maalala natin palagi. And this is one of the things I always remember. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating buhay espiritual, ito pong pagpapabanal na ginagawa natin ngayon. We are now on the sanctification phase ng ating spiritual life. Tandaan po natin mga kapatid, take care of your body. Take care of yourselves because no one will do it for you. Kanya-kanya po tayo mga kapatid. Kaya ito pong pag-aaral natin ay napakaganda. Ito hindi lamang po dagdag kaalaman, bagkus ito po ay mabuting ating gawin araw-araw sa buhay natin because this involves our daily living. Now, we ask again, our bodies, yung ating bang mga katawan ay sanctified and separated from all evil. Katlo, talakayin natin. Yung sanctified body, yung kanyang mga kamay, malinis. Yung kanyang banal na katawan ay may malinis na mga kamay. Wala sa kanila ang bahid ng kawalan ng katapatan, dishonesty. Honest po ang kanilang mga kamay. Wala sa kanila ang kaisipan na magkaroon o magtangi ng mga kayamanan. Ilgatin naman, nakuha naman sa hindi mabuting pamamaraan. You see, ang malinis na kamay, hindi po ini-involve ang kanyang sarili sa mga ganyang pamamaraan. Ang marka ng karahasan ay hindi mo masusumpungan sa kanila. Kaya yung sanctified hands, gumagawa po yan ng mga gawain na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At ang mga clean hands, sanctified hands, tumutulong pa sa kapwa, hindi namiminsala ng kapwa. Kaya ang gamit ng kamay natin, mga kapatid, dito po ay yung kamay, gumagawa ho yan ng mabuti. Pero gumagawa rin naman siya ng masama. Kaya sa pamamagitan ng mga kamay natin, marami pong na-accomplish itong ating kamay. Kaya kinakailangan yung mga kamay natin, hindi natin namamalayan, alagaan po natin. Tingnan natin ang paggalaw o pagkilos ng ating mga kamay. Ito po ay mahalagang bahagi ng ating katawan. Yung mga kamay natin, lahat po ng ginagawa natin, hindi nyo ba napansin? It involves our hands. Kaya yung kamay natin ay simbolo ng buhay. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, ibig ko nga na ang mga tao ay manalangin sa lahat ng dako na nagtataas ng mga banal na kamay. 1 Timothy 2 verse 8. Kapag tinataas natin ang ating kamay sa langit, ibig sabihin, inihaharap natin ang lahat ng kung ano tayo. Lahat ng nagawa natin, lahat ng meron tayo. At kapag ating itinataas ang ating kamay sa ating pagsambag, di ba? Ganyan ginagawa natin yan. Tinataas natin ang ating pamilya, tinataas natin ang ating mahal sa buhay, tinataas natin ang ating pagkatao, yung ating mga relasyon, yung ating trabaho. Kasi lahat-lahat pa, when we raise our hands to God, we worship Him and we bring the entirety of ourselves to God. Kaya nang sinulat ni San Pablo ng pagtataas ng banal na kamay, pinahahayag niya na dapat tayo ay magkaroon ng pananabik na magkaroon tayo ng isang sanctified hands. Na nakatalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakatalaga para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At kapag itinaas naman natin ang ating kamay, ano kaya nakikita ng Diyos? Nakikita ba niyang mabuti, malinis ang ating kamay? Kaya mahalaga po, bigyan pansin din natin ang galaw ng ating kamay. Kaya anumang dako, saan man mga kapatid, ang ating kamay ay panatilihin nating malinis. Ihandog natin sa ating Panginoon, dedicate our hands to God. Yung ating kamay, hindi lang ho ito skin and bones mga kapatid. Simbolo ito ng ating buhay. Kaya kapag itinataas natin ang ating kamay at sumasamba sa ating Panginoon, ay sana siguraduhin natin ito po ay handa na sundin ang kalooban ng ating Panginoon.
at mayroong bagong pag-ibig sa Diyos. Kaya Deuteronomy 28:12, the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of your hand. Okay. Yeah, kung binanggit ang kamay, kailangan banggitin natin yung paa. A sanctified body is one whose feet are cleansed from every false way and unhallowed step. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo na may paa, hindi tayo lumalakad sa mga landas ng mga makasalanan. At mga pasyalan ng kamunduhan at kahangalan. Hindi tayo lumadagsad sa mga lugar na may kahangalan at makalupang kasiyahan. Maaring noon, sa panahon na hindi pa tayo tinawag ng ating Panginoon, ay madalas tayo doon sa mga lugar na medyo kinagawian na natin na nakapagdudulot ng kasiyahan sa atin. Nung Nung araw, sumisigaw tayo, pumapadyak tayo, at nakikiayon sa karamihan sa pagsamba sa hindi mo malamang kasiyahan ng iyong pagkatao. Ibig sabihin, yung kamunduhan, inilalarawan mo ang iyong buong pagkatao sa ibisang gumaganong-ganong ka pa, di ba? At sumisigaw ka pa kasama ang pag-angat ng iyong mga paa. Ibig sabihin, ang sanctified body ay lumalakad na ngayon patungo sa mga iyong pinapastulan, dala ang mensahe at gawain ng kanyang kalooban. Kaya nga sa Roma 10:15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. So, crucial po ang ating mga paa. mahalaga din po yun. Kung paano mag-function ang ating body. How we move, how we work, how we serve. Kaya nga kapag inutusan ka at mabilis kang lumakad, pumunta sa lugar na dadalhin na nangangailangan ng lalo na pag nangangailangan ng tulong, di ba? Mabilis ang iyong paa sa pagtungo sa lugar na matutulungan, lalo na yung mga bombero, di ba? Mabibilis yan sa pagtulong. So, ang ating paa ay ginawa ng ating Panginoon upang mabigyan ng kahalagahan ang ating pagkilos na mabilis, maunawaan natin ang mga ito'y ginagamit natin upang mabigyan ng kahalagahan ang pagkakalikha sa atin. Kung mahalaga ito sa ating katawan at gumagalaw tayo upang makapagtrabaho, makapaglingkod sa Kanya, naturalmente na kailangan nating maging halimbawa sa bawat isa na ang ito'y patungo sa isang lugar na kasisiyahan ng ating Panginoon, lalo na sa ating paglilingkod sa Kanyang banal na salita. Mahalaga din po yung ating mga paa, mga kapatid, tulad po ng kamay. Kasi kapag ka nagka-diferensya yung paa natin, alam nyo, apektado po talaga ang buong katawan. Kasi kapag ka humina yung binti, yung tuhod mo, yung likod mo, di ba? Dahil sa may diferensya ang paa, naku po, paano na po tayo makakakilos? At alam naman natin, maraming mga tao hindi na makalakad dahil yung kanilang paa namamaga, apektado na pati yung kanilang binti at saka yung kanilang tuhod. Kaya gawin po nating habit, pangalagaan po natin ang ating paa. Kaya ang sanctified feet, no, sa pangangalaga natin, hindi yan pumupunta sa malawak na daan na nagdudulot ng pagkawasak ng ating pagkatao at ng ating espiritu. Bagkus, ang ating paa po ay dalhin natin sa mga lugar na maghahayag tayo ng magandang balita ng ating Panginoon. So, paano ba natin pinangangalagaan yung paa natin? Ako, kanya-kanya po tayo mga kapatid at alalayan natin. At ang paa po, ayon sa medisina, ay kapag ito ay may diferensya, no? Kung minsan namamaga, ito po ay naghahayag ng may isang bahagi ng iyong pagkatao o yung katawan na mayroong sakit. Kaya titingnan natin ano ba yung shape ng paa natin. Paano ba tayo lumalakad? Tayo ba'y lumalakad ng maayos? Kasi kung minsan, tabingi-tabingi, hindi mo na mamalayan, mayroon ka na palang foot problem. So we have to really take care
So, tinalakay natin yung body, tinalakay natin yung kamay, tinalakay natin yung paa. Ano naman tatalakay natin? Yung tang. Mahalaga din ito mga kapatid. Ang isang banal na dila ay isang tunay na tang. Ito ay nalilinis mula sa bawat anyo ng kasinungalingan, paglilinaw, panlilinglang at pagsisinungaling. Ang isang sanctified tongue ay tinalikuran na nito ang kalapastanganan sa bawat anyo. Ito po ay hindi nangungusap ng walang katotohanan. Mabuti po na sa pangangalaga natin ng ating dila ay mangusap lamang tayo ng mga makalangit na bagay. See? Huwag basta magsasalita, basta may masabi lang. Alam niyo, mayroong mga ganong klaseng tao. Sila ng say, talk sila ng talk. Tapos pag tinanong mo, ano kaya bang sabihin? Wala lang, basta may masabi lang ako. Naku, hindi ho, tama yun. At kung minsan, di ba, mangangako pa yung dila. Pagka tinanong mo, yung pinangako mo, ko naman, joke lang naman yun hindi naman totoo. Kaya mag-iingat po tayo. Yung ating dila po, napakaliit, di ba? Pero ito po ay dangerous kung hindi po natin ito alagaan. Kasi, at anumang anyo ng pag-aabuso sa dila, alisin po natin ito mga kapatid. Kasuklam-suklam na pagchichismis, yung ugali mo na lagi kang nakikinig paulit-ulit lalo na sa mga kasamaan at hindi totoo, naku po, ito po ay makakaapekto sa ating buhay. You see, ang sanctified tongue, naghahangad po ito na sa lahat ng panahon ay mangusap siya tungkol sa ating Diyos. At ang tongue na sanctified, nagpapagamit po ito sa ating Panginoon bilang instrumento na siya ay mangusap at magsabi ng mga pag-iisip at kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan, mga kapatid, di natin namamalayan, nagagamit natin ang ating dila sa hindi mabubuting pamamaraan. Kaya dapat matutunan natin, pangalagaan natin yung ating dila. And sometimes, we really have to learn, di ba, the lesson of silence. Kailangan din pong manahimik kung minsan ang ating dila. Tahimik lang, huwag mangusap. At kung meron dapat na sabihin, magdasal muna at mag-ingat bago bigkasin ang mga salita. Kasi isa pong malaki ring pagpapala mga kapatid na tayo ay marunong na manahimik at mag-isip muna bago natin bigkasin ang mga iba't ibang mga salita. Kaya yung Proverbs 4:24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Kaya kung tayo po ay banal and we would like to enjoy, we would like to see the smile of God, dapat po natin pabanalin yung ating dila. Panatilihin nating dalisay po ang ating mga labi. Ephesians 4:23-29, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama na loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. So, wag nating kalimutan mga kapatid, yung puso natin ay bukal kung saan dumadaloy ang lahat ng ating pananalita. At kung ang ating puso ay malinis, ang pag-uusap natin ay magiging malinis din at dalisay. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kaya ingatan nyo ang inyong puso ng buong sikap sapagkat mula rito ang issue ng inyong buhay. Matthew 12:34-35. So, tatalakayin pa po natin yung ibang bahagi ng ating katawan. Pero mag-happy birthday muna tayo sa mga may birthday ngayong February 16, 2024. Happy birthday mga kapatid. Happy birthday to Sister Cora Alangyan. Alangyan. Alangyan.
Ano yan? Sister Maribeth Lopez, Sister Lita Pega, Brother Bernie Caramba. Happy birthday po sa inyong lahat. Enjoy your day. This is a beautiful, wonderful, blessed day that God has given each and every one of you. Enjoy the presence of the Lord. God bless you. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Announcement, mga kapatid. Oo, ito yung Rhythm of Love. Yan. Ito yung CSM Metro Manila Quarterly Fellowship entitled The Rhythms of Love. Ang kanilang Bible verse, 1 John 4:16 to 18. At ito po ay gaganapin sa February 25, 2024 at 2 o'clock p.m. to 6 o'clock p.m. At ito po ay gaganapin sa Cramsey, sa Makati West. Ang dress code is smart and casual. Ang kanilang color theme, red, pink, and white. At meron pong love offering, 250 per head. So, yung ating pong mga kabataan, yung ating mga teens, yung ating pong mga members ng ating CSM, ay italaga na po ninyo ang araw na ito. At punta kayong lahat, mga kapatid, and enjoy yourselves. Okay. Para po sa ating new song of the week, Salamat at Nakilala Kita, O Hesu Kristo. Composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother S.J. Garcia. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Hesu Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot umarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. Dati-rati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema'y sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Hesu Kristo. Mga problema'y kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buktong na anak na si Hesu Kristo. Pinatawad
kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesu Kristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesu Kristo, hindi na ako titigil sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Paglilingkuran sa buong buhay ko. Okay, purihin ang ating Panginoon. Glory to God, hallelujah. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid, nandito na po tayo sa ikapito. Oo. Ang ikapito po ay sanctified body has also been cleansed from the sins of the eyes. Oo, sa mata naman tayo. Talakayin natin itong ating mga mata. Ang nilalayo ng Diyos na itong ating mata ay hindi dapat titingin sa masama o sa walang kabuluhan. Tumatanggi itong makita ang mga kamalian ng tao o ng iba o mag-isip man tumingin sa tukso o mga pang-akit na bisyo. Alam niyo itong matang ito mabilis na kumbaga sa ilong madaling makasingot ng dumi ng tao. Minsan pag nakita mo na sabay bigkas ng iyong bibig. So kaingatan natin po yan mga kapatid. So ang mga matang ito tumatangga din sa mga basahin na may dobleng kahulugan. False news. Yung mga fake news ngayon, karamihan ng mga kapatid na nababasa sa mga iba't ibang social media, pahayagan. Pinaiiwas po tayo dyan mga kapatid. Pinapanatiling dalisay ng Espiritu sa pamagitan ng pagsasara ng ating mga paningin at pag-iwas sa mga masasamang larawan na dumaraan sa mga bintana ng ating puso, sa lahat ng nagbibigay daan sa kanila na maakit tayo upang mapukaw ang ating mga damdamin. Kaya sinabi dito sa Proverbs 4:25-27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Okay. So, we are reminded that we shut these eyes to seeing evil. Yes. Meaning, a sanctified eye does not put himself into a position that he will witness evil. Kaya kapag may nakikita siyang hindi mabuti at hindi makadiyos, ay mabuti pong isara natin na ating mata. Iiwas na po natin at huwag nating hayaan at sabihin natin, kaya ko yung mga temptation na yan. Hindi po mga kapatid, umiwas tayo. At sabi ng Biblia, run away from the devil and the devil will run away from you. So, sabihin natin, mag-pray tayo, Lord, take my eyes and let them only see which pleases Thee. Amen. Ikawalo, a sanctified body has cleansed its sense of hearing
and put up the curtains upon its ears. So, ito naman po sa ating mga tenga. Lagyan po natin ng kurtina, sinasabi sa atin. Lagyan natin ng pansara yung mga tenga natin. Kung meron tayong mga naririnig na hindi maganda, you see, wag po nating hayaan na makapasok yan sa ating pagkatao. Kung minsan, di ba, meron kang maririnig na balita, uy, ganito pala yung, ganoon pala yan. Tapos sasabihin na kausap po, ay nako, hindi totoo yan, natapunan ka ng basura. Ikaw naman, tinanggap mo naman. So yun po, yun ang ibig sabihin nun. Hindi ho lahat ng naririnig natin ay mabuti. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga naririnig. Ang isang banal na katawan po ay mayroong pakiramdam na yung kanyang pandinig ay kailangan na mag-ingat. Iwasan natin yung mga hindi magagandang mga bagay na nagmumula sa outside world. Tumanggi tayo na ang ating maririnig na hindi maganda, iwasan natin. Bagkus, kung ano ang boses ng Diyos, ano ang kanyang mga panuntunan, ano ang kanyang inuutos, ano ang kanyang mga pamamaraan, yun ang ating pakinggan. Maraming mga iba't ibang klaseng balita, mga kapatid. Alam nyo na yun, di ba? Kaya mag-ingat tayo sa lahat ng ating mga naririnig. Kaya yung Mark 4:24, nasa saad, unawain ninyong mabuti yung inyong naririnig. Yung mga tenga natin dapat din pakabanalin eh. Magbantay po tayo sa ating sarili at baka humakapasok ang kasalanan. Kasi yung katawan natin kasi maaaring pong malason yan. See? Tulad yung mga kinakain natin, di ba? Kung minsan hindi makabubutin, makakalason. Ganon din yung ating mga naririnig. Hindi lahat po yan makabubuti sa atin. Baka yung mga naririnig natin ay makakalason sa ating katawan. Kaya yung Matthew 11:15, makinig ang may pandinig. At ito rin yung ikasyam, yung sanctified body, yung kanyang pananamit ay hindi makamundo. Ito po ay dapat na nagpapakita ng modesty at simplicity. Sabi ko, ay kasama rin pala ito. Kasi siyempre sa ating pangangatawan, sa pangangalaga ng ating katawan, yung ating uri ng pananamit. Di ba? Hindi rin ito dapat makaka-attract ng atensyon ng iba at makapagbubulid ng kasalanan. O alam nyo na kung anong klaseng mga pananamit yun, ha? Kundi ang dapat na isuot natin ay yung with modesty, with simplicity, na hindi makapagbibigay ng attention sa ibang tao. At hindi yun talagang sobra-sobra. Not unless ikaw ay nakasuot ka ng costume kasi a-attend ka ng costume party, di ba? So, ayusin natin. Yung mabuting pananamit ay ordinaryo na makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Huwag naman yung makapagdudulot pa ng kasalanan sa mata ng ibang tao. Yun. Sige. Ikasyam, yung sanctified body is one that has been purified from interperate work Number 10 and yan, immoderate, excessive service of any kind. So, nung pinabasa ko to, sabi ko, ano ba ito? Ay, ito pala yung stress. Sabi ko, ay oo nga. Kailangan din pangalagaan natin yung katawan natin. Kasi, alam nyo, ang stress ay isa sa pinakamodernong sakit ng mga tao. Ang isa sa paraan para alagaan din natin yung ating body ay wag po tayo talagang excessive sa ating mga gawain. Which means we really have to put balance with what we are doing. Kasi kung minsan, dahil sa we want to finish something, gusto na natin matapos, to the point na over na yung katawan mo, stress ka na, to the point, burdened ka na, anong mangyayari? Ikaw din ang hindi makakaramdam ng hindi mabuti sa iyong katawan. You see? That's why yung sanctified body natin, marunong na ho itong bumalanse. At ang kanyang pagkilos, inaasahan niya palagi at sinisikap niya na ang kanyang pagkilos o paggawa ay makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. So, we really have to avoid stress.
So, avoid needless neglect of God's laws regarding health. Kasi hindi yung makabubuti to sa ating kalusugan eh. And sometimes by doing excessive work, we are already violating the careful in the pursuit of our happiness. Kasi, minsan may mga pagkilos ka na, I wanna be happy, I wanna be doing this, to the point na excessive na pala yung iyong pagkilos. You see, tandaan natin, ano man ang ginawa natin sa katawan natin, tayo rin po ang magsasuffer. Narinig niyo na ba yung salitang, ay nako, pagdating ng panahon, magbabayad ka rin. Naniningil yan. Ay, oo nga, ano. Yung mga pagkilos ng mga kabataan pa, pagdating magtanda, ayan, sinisingil ka na ngayon ng iyong mga ginawa noong araw. Okay, purihin ng Diyos. Madagdag ko. Ang sobrang paggawa, no? Minsan sinasabi na, kayang-kaya ko yan, gagawin ko yan, kaya ko pa yan. Remember, mga kapatid, darating ang panahon na magkakaroon ng bitterness sa iyo at resentment. Bakit kamo? Sapagkat dahil kinaya ng iyong katawan, kinaya ng iyong body na kaya mo yan, pagdating ng panahon, imbis na ma-enjoy mo yung pagsaserve mo kay Lord, darating ang panahon na magkakaroon manghihina ka, alam niyo, at magkakaroon ka ng burnout feeling. Feeling na magre-resent ka doon sa ginawa mo, kayang-kaya ko yan. Oo. Ngayon, talagang balanse po mga kapatid. Kailangan balansin mga kapatid. Kailangan babalansihin mo talaga yung katawan mo rin eh. Kasi alam niyo kung bakit? Para makapaglingkod pa tayo the next day sa ating Panginoon. Kung kailangan mo ng Kasi tulong sa iyong kapwa, kailangan magkasakit humingi ka ng na tulong. eh. At ito yung ating kasunod. See, the sanctified body should be separated from disease. Yeah. See, kaya nga sabi, pag pumunta ka ngayon sa mga nutritionist, punta ka sa mga doktor, minsan ang unang tanong, ano ba ginagawa mo? Ano ba trabaho mo? Hindi ka na yata Ikaw ba'y natutulog natutulog? Sabi, nabasa ko nga eh. Sabi, if you sleep less 6 hours, sabing ganyan, you are prone to heart stroke. Less than 6 hours. So alam niyo, ang katawan natin ay nilikhang kamangha-mangha ng Diyos. Pero kailangan alagaan natin para mapanatili natin ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang paglikha sa ating katawan. At since ang body natin ay sanctified na, mga kapatid, andyan na ngayon sa atin ang grasya na pangalagaan natin ang ating sarili. At kung nagkakasakit, pagagalingin tayo ng Diyos because by His stripes we are healed. But remember, the desire and the plan of God is that you and I must not get sick. Yes, God will heal, pero ang gusto niya, huwag kang magkasakit. Pagagalingin ka, tapos, sana huwag ka na magkasakit. Take care of yourself. But then, you get sick. So what happens? God again will heal you. And then again, gusto rin niya, huwag ka na uling magkasakit. So nakita ninyo, napakahalaga. Tatalakayin ho natin yan. Ano pa ang mabuti nating gawin para sa pangangalaga ng ating katawan upang hindi tayo hindi mag-depreciate. Alam niyo, mabilis mag-depreciate ang body talaga, kapatid eh. Kaya ang ganda ng pag-aaral na ito. Dahil kasi ito po ay pang-araw-araw nating pagkilos sa buhay natin. Kaya yung turo ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:7, subalit kami na mayroong espiritual na kayamanan na ito ay tulad ng karaniwang mga palayok upang ipakita na ang pinakamataas na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Yung mga sisidlan ng lupa na ito ay katawan ng tao. It refers to human body. Na tulad ng mga sisidlang lupa o mga palayok na luwad ay napapailalim sa pagkabulok at pagkasira. Ang kayamanan ay ang puso ng tao na binabago ng Espiritu ng Panginoong Hesus. Kaya ang sisidlan ay maaaring napakahina, ngunit kung ang buhay ni Kristo ay nasa atin, tinataglay natin, ito po ay pupunuin ng lakas ng ating Panginoon at ito ay kanyang pababanalin. So, mahalaga po yan mga kapatid, sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoon,
tayo po ay kanyang pagagalingin at tayo ay kanyang palalakasin. So mga kapatid, remember, we have been sanctified. Let us separate ourselves from diseases, from the toxins that defiles our body. See, at ang pagkakasakit, hindi lang ho yan basta simpleng sabihin mo na, madali naman akong gumaling. Mga kapatid, napansin nyo ba na kapag ikaw ay may sakit, di ba? Nanghihina yung iyong different organs of the body. Yung atay mo, humihina. Yung espiritu mo, humihina. Pinalalabo yung utak mo, hindi na clear yung kaisipan mo. At hindi mo ba napansin, mainitin pa yung ulo mo. At yung hinaharap mo, hindi mo na alam kung ano dahil kasi nga hindi maganda ang iyong pakiramdam. So, let us be willing to separate ourselves from diseases. Take care of ourselves. Maraming salamat, Panginoon. At para po sa ating closing prayer, mga kapatid, naririto po ang ating panalangin. Okay. Dahil ang ating katawan ay composed of different parts na binanggit natin, manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, we pray for every part of our body. Sa aming head, Lord, we pray that you take care of our heads and bless us with grace to look upon you as the Lord of our lives. Dalangin namin na ingatan mo ang aming ulo at pagpalain mo kami ng biyaya na tignan ka bilang Panginoon ng aming buhay. Sa mind. Sa aming mind, Lord, Panginoon, hinihiling namin sa iyo na punuin mo ang aming mga kaisipan ng pag-iisip ni Kristo. Hayaan mong lahat na maging bihag at gawin itong sumunod kay Kristo. Pagpalaan mo po kaming mag-isip sa mga bagay na totoo, marangal, tama, dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga, mahusay at karapat-dapat at purihin. Sa aming mga mata, bantayan mo ang aming mga mata mula sa pagtingin sa mga walang kwentang bagay at buksan ang aming mga mata upang makita ang mga bagay tulad ng nakikita mo. Ilayo ang aming mga mata sa mga tukso at kasalanan. Sa aming mga tenga, Lord, Panginoon, tulungan mo kaming maging mabilis sa pakikinig, marinig ang iyong mga tinig ng malinaw, at mabatid at maisantabi ang mga kasinungalingan ng kaaway. Iparinig sa amin ang iyong banayad na tinig at pakinggan ang iyong mga tagubilin. Sa aming mga bibig, mouth, Panginoon, naway maging kalugod sa iyo ang mga salita na aming sinasalita. Hayaan mong kaming maging mabagal sa pagsasalita. Hinihiling ko po sa iyo na punuin ang aming mga bibig ng mga salita na nagsasabi ng buhay at katotohanan at na ang batas ng kabaitan ay laging nasa aming dila, Lord. Sa itong aming leeg, Lord, napaka-importante rin po nito. Panginoon, hayaan mong kaming maging mga tao na nakaka-impluwensya sa iba at dalhin sila kay Heso Kristo at maging biyaya sa lahat ng aming ginagawa. Gawin mo kaming mapagkumbaba, malakas at matapang na gawin ang iyong kalooban. Ito pong yung aming shoulders. Panginoon, maging mabuting tagapangasiwa kami ng lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Ibinibigay po namin ang lahat ng aming pasanin sa iyo at lubos na nagtitiwala sa iyo dahil madali ang iyong pamatok at magaan ang iyong mga pasanin. Ang aming mga kamay, Panginoon, hayaan mong tamasahin namin ang gawain ng aming mga kamay. Pagpalain ang gawa ng aming kamay at tulungan kaming umunlad sa lahat ng aming ginagawa. Palaging ginagawa ang aming gawain para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Ito pong aming arms, mga braso. Panginoon, palakasin mo po ang aming mga bisig upang dalhin ang pasan ng aming mga pang-araw-araw na buhay. At idinadalangin namin na ikaw ang aming maging kalakasan. Ang aming puso, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga puso na mahalin ka at magtiwala sa iyo ng buong puso. Ingatan ang mga pangarap at pangitain na inilagay mo sa aming mga puso at idinadalangin namin na ang iyong kapayapaan ay maghari sa aming mga puso at ilapit kami sa iyong banal na presensya. Ang aming mga paa, Panginoon, utusan mo ang aming mga hakbang upang kami ay makalakad sa iyong katotohanan. Patnubayan mo ang aming mga paa sa daan ng patungo sa iyo at sa iyong kaligtasan.
Gabayan mo ang aming mga paa upang mapunta sa lugar na magdadala ng kalawalhatian sa iyo. Itong legs po namin, Lord, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga paa, aming mga legs, tumayo kaming matatag sa pananampalataya at hindi nanghihina. Ang aming stomach, ang aming tiyan, Panginoon, hinihiling namin sa iyo na alisin ang mga gana o pagnanais para sa mga bagay na mundong ito at punuin kami ng higit na pagkagutom para sa iyo at iyong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong banal na oras na ibinigay sa amin at kami po ay nakapag-aral ngayong, Panginoon, tungkol sa sanctification of the body. Tunay kang dakila, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Timothy 2:2.